Hindi na nagustuhan ng kampo ni Joel Mondina at ng kanyang asawang si Don Sherin ang mga ginagawa ni Miss Grace sa kanila. Kabilang na dito ang umunay pagpapapunta ni Grace kay PK sa CIDG ng alas 9 ng gabi kahapon upang doon umano kuhain ang anak nilang si Aaron. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na nasa Pilipinas ngayon ang mag-ina dahil na rin sa kagustuhan ni Aaron na makita si PK. Sa live ni PK ay nagtanong ito sa kanyang mga followers kung ano sa tingin umano nila ang dahilan kung bakit kailangan pang sa loob ng CIDG kuhain ang kanilang anak. Samantalang marami naman umanong lugar na pwede niyang pagkuhaan sa kanyang anak. Alam niyo ba, mga best friends, kung saan niya pinapapick up yung anak ko? Kagabi ha, linggo at alas 9 ng gabi. O, ready na kayo kung saan? Ha? Ready na kayo? Siguro magugulat kayo. Bakit kaya dun? Sasabihin nyo. Gusto niyang kunin ko ang anak ko sa loob mismo ng CIDG. Sa Camp Karingal. Wow! Grabe! Pick-upan na pala ng mga anak doon sa CIDG? Nang alas 9 ng gabi ng linggo? Sa loob? Sa loob? Ng opisina. Mismo ng opisina. Doon ko pipick upin yung anak ko sa loob ng CIDG. Tapos manggagamit pa ng isang mataas na opisyal. Grabe guys, dito, ganun pala dito sa Pilipinas, no? So sabi ko sa anak ko, okay, we're just gonna stay at a hotel in QC, since you're in QC anyways. So, sabihin mo na lang sa nanay mo na i-drop off ka na lang sa hotel ni Daddy. Para sa ganon, magkita tayo. Ayaw pumayag, mga best friends. Dapat daw sa CIDG mismo. Alas 9 ng gabi. Lakas pala nito eh. Pero magpapasundo ng anak sa loob ng CIDG. Samantala, maririnig din ng boses ng asawa ni PK na si Don na kung saan umalmada din sa mga ginagawa sa kanila ni Miss Grace. Ayon kay Don, nais na umano niya itong dalhin sa programa ni Senator Raffy Tulfo upang lumabas na ang katotohanan. Tulfo na lang tayo ba kasi Tulfo kaya tayong tulungan? Hindi, ayaw kong bulabugin si Senator Raffy Tulfo kasi... Gusto ko. Hindi, ayaw ko. Yung ano na lang, yung malaman na lang ng mga kapaldo ko kung anong nangyayari. Hindi, magpatuto tayo. Ayon pa din kay Don Sherin, hindi na daw siya natutuwa pa sa mga sinasabi sa kanya ng publiko. Katulad na lamang ng mistress. Ayon kay Don, hindi siya mistress at hindi din umano nangyaring naging kabit siya dahil nasa proseso na umano ng divorce si PK at Grace nang pumasok siya sa buhay ni PK. Kaya never siyang naging kabit tulad ng mga sinasabi sa kanya ng publiko. Sila kung kailan kita, every time na dinadrop off kita sa bahay niyo para makapag-vlog. O sige, magsalita ka, hindi ka naman kita eh. O sige, sige. Ilang beses kitang dinadrop off sa bahay niyo para makapag-vlog lang kayo so you can make your fans happy. So you can show them what kind of perfect family you have. Sakit kaya sa akin na magkasama tayo sa bahay pagkatapos I have to drop you off so you can do videos with her. And also, sa Valentine's Day, I have to buy her flowers. So you can show the social, also para mapakita mo sa social media na, so you don't wanna disappoint, para hindi mo ma-disappoint ang fans mo. Saan kaya sa akin na ako pa bibili ng bulaklak? Oh, for the content? I've been nothing but good to your kids and her. Sabi ni... Ako sa social media. Pinurin ko na anak, yung mga anak niyo. Pero yung mga nangyayari ngayon, that's too much. I think we just really need to do that's below the belt. Okay. Nakapahelp na lang kung sino man po yung nakakakita ng mga sinasabi niya sa akin, tinatawag ko kung kabit. Please, pakis-SS na send sa amin. Bibigyan ko na lang kayo ng price. Dahil sa mga nangyari, tila nag-aalala si PK para sa kanyang kaligtasan. Hindi man diretsa ang naging statement ni PK sa kanyang live, nais naman itong ipahiwatig na kung sakali man umanong may mangyari sa kanya. Lang ibang sisisihin kundi ang dati nitong asawa. Kapaldo, kung ano man yung iniisip nun, kung ano man yung iniisip niya ngayon, ewan ko lang kasi nandito siya sa Pilipinas. Hindi ko alam. Ito na lang masasabi ko sa inyo mga kapaldo. Kapag ako namatay,
Kapag ako namatay, pag ako namatay, mamamatay akong pogi. Ha? Yun lang masasabi ko sa inyo mga best friends. Okay? Ayan. Kasi alam ko naman, mayroon na naman lalabas na video dyan. Meron na naman magsasabi dyan ng hindi ka man lang nag-effort na kunin yung anak mo. Na sinong ama, hindi pipick upin yung anak niya sa loob ng CIDG ng linggo alas 9 ng gabi. There's no way I'm picking up my son sa loob ng CIDG ng linggo alas 9 pa ng gabi. Yun lang masasabi ko. Kaya yung mga tatay dyan, sana it's a lesson learned. Yung pinagdadaanan ko ngayon as a tatay. Lumabang kayo. Kasi may mga tao talaga dyan na hindi makapag-move on. Na hindi sila matatahimik hanggat walang masamang nangyayari sa inyo. Kasi lalong-lalo na mga babae yan eh. Kaya tayo mga lalaki, wala tayong laban. Lagi tayong talo. Huwag rin kayong manahimik. Ako gusto ko manahimik noon, pero ngayon ayaw ko na manahimik. Total, ganun rin na naman eh. Wala akong naririnig, kundi ganito, ganyan. Okay, sige. Nababas na rin naman ako. Diba? Pinabash nyo na rin naman kami. O sige, maglabasan na lang kami ng ano dito. Ng mga baho-baho. Oo. Ganun rin lang naman eh. Ha? Kaya yun na lang masasabi ko. Kapag pina-riding in tandem ako dyan. Kapag pina-riding in tandem ako dyan, guys, ha? Sinasabi ko lang, kapag mamamatay ako, mamamatay akong pogi. Yun lang masasabi ko. Riding in tandem. Riding in tandem kita lang. Bakit ikaw? Ako magpapariding in tandem sa'yo. Kasi mapaero eh. Ang ganda-ganda ng ano ko dito eh. Anong pinagsasabi mo? Okay lang yun. Ano yun? Oo. Here. So, kayo mga best friends, kung ano masasabi nyo doon sa sinabi ko ngayon? Ano masasabi sa Ayan lang, mga yan lang. bata sa? Yan lang. Kaya inuulit ko sa office ng dyan sa Karingal, Camp Karingal, CIDG office, pasensya na kayo kung